Hindi, look at him. Ang gwapo niya, di ba? Napasimangot si Wendy sa itinoro ni Yuna. Ang best friend niyang mataba at malabo ang mata. Itinuro na naman kasi nito ang nag-iisa nitong crush sa campus nila. Walang iba kundi si Jared Hoffman, ang payat na nerd sa kanilang eskwelahan. Kakatransfer lang nito sa kanilang paaralan noong nakaraang buwan. Anong gwapo ka dyan? Tignan mo nga ang payat-payat. Hindi ka ba nagagapuhan sa kanya? Hindi. Nagkibit balikat na lang si Wendy. Aaminin niya gwapo nga ito kahit payat dahil halata ng pagkakaroon nito ng American blood. Pero ayaw niya munang magkaroon ng crush dahil pag-aaral muna ang inaatupag niya. Lalo na siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Inaasahan ng kanyang mama na makapagtapos siya sa pag-aaral upang siya naman ang magpaaral sa 8 kapatid niya. 9 kaming magkakapatid at ako lang naman ang panganay. Mas malabo pa ata yung mata mo kaysa sa akin eh. Tignan mo nga ang gwapo-gwapo niya. Balita ko kahit payat siya at nerd, ang daming nagkakagusto sa kanya dito sa school. Kinukurot-kurot pa siya ni Yuna habang nakatingin ito kay Jared. Inayos nitong mabuti ang makapal na salamin sa mata. Nasa loob sila ngayon ng quadrangle kung saan tumatambay ang mga estudyante kapag vacant period. Malaki ang quadrangle. Madaming puno at nagsisilbi itong park ng kanilang paaralan. Dito kumakain ng lunch ng ibang estudyante dahil may vending machines at bookstore sa paligid. They are now 4th year high school. Graduating na sila ni Yuna this school year. Hay nako Yuna, panigwapo na lang ba ang iisipin mo? Graduating na tayo kaya wag na muna natin isabay ang mga crush-crush na ganyan. Ang mahalaga ngayon, matapos natin tong assignment natin. Inarapan na siya ni Yuna at patuloy nitong tinitigan si Jared. Napabuntong hininga na lang si Wendy. Hindi niya maiwasan mapalingon kay Jared. Sa totoo lang, unang kita niya pa lang dito, nagkaroon na siya ng hiya dahil palagi niya itong nahuhuling nakatingin sa kanya. Napangiti ito nang tumingin siya sa gawin nito. Para bang hinihintay talaga nitong mapatingin siya. Ayoko pa magkaroon ng crush. Inarapan niya ito at nagkunwaring busy sa kanyang notebook. Hindi niya maintindihan kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Relax, Wendy. My God, he smiled at me. Ngumiti siya sa akin, Wendy. Nayugyug pa ni Yuna ang kanyang balikat sa palagay ni Wendy. Inakala ni Yuna na ito ang nginitian ni Jared. Oh my God, palapit siya sa atin. Doon na bumilis ng gusto ang puso ni Wendy. Ano ba to? Bakit ako kinakabahan? Nagkunwari na lang siyang hindi affected. Pero ang totoo, halos magwala na ang puso niya. Bakit naman sila nito lalapitan? Alam niyang sikat ito sa paaralan nila. Kahit nerd ito at payat, matangkad naman ito at guwapo. Hi, his voice. Pakiramdam ni Wendy, ngayon pa lang siya nakarinig ng pinakamagandang boses. Hindi niya inasahan na maapektuhan siya ng magandang boses nito. Hi, I'm Yuna. Agad na nakipagkamay si Yuna kay Jared. Ngunit si Wendy na natili siyang nakayuko sa kanyang notebook. Siniko siya ni Yuna kaya wala siyang choice kundi tumingin kay Jared. Parang slow motion ang kanyang mundo nang makita niya ito sa malapitan. Tama nga si Yuna. Guwapo nga ito. Anong kailangan mo? Pagsusungit niya. Classmates ko kayo sa history, right? Pwede bang makahiram ng book? Naiwan ko kasi sa bahay namin yung libro ko. Oo naman. Ito. Nagmadali pa si Yuna ipahiram kay Jared ang libro nito. Thanks. Pero sa kanya ito nakatingin. May kailangan ka pa? Pagtataray niya. Wala na. Ngumiti lang ito at nagpaalam na. My God, ang puso ko, Wens. Grabe ang bango niya at ang gwapo talaga.
Pagtalikod pa lang nito, doon pa lang nakahinga si Wendy ng maayos. Grabe, ano yung naramdaman ko? Pinawisan din ang kanyang noo. Sa tingin ko, Wens, crush ka niya. Nakangiting tukso ni Yuna sa kanya. What? Nagkunwari si Wendy na hindi niya alam ang sinasabi nito. I mean, crush ka ni Jared. Palagi ko siyang nakikitang nakatingin sa'yo. Tapos ngiti siya sa akin pag nahuhuli ko siyang nakatingin sa'yo. Tapos ngayon lumapit siya dito para humiram ng libro, pero nasilip ko sa bag niya. Nandoon naman ang libro niya. My God, kinikilig ako. Lalong pinawisan si Wendy sa mga pinagsasabi ni Yuna. Bro kung ano-ano sinasabi mo dyan. Ayoko pa magkaroon ng nobyo. Hindi ako pwedeng lumandi dahil sasakalin ako ng mama ko. Nagmadali nang tumayo si Wendy sa pagkakaupo nila sa damuhan. Pinagpag niya ang kanyang uniforme at binitbit ang kanyang bag. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Yuna. Somewhere malayo sa iyo para makapag-aral ako. Bye. Nagmadali na siyang iwanan si Yuna. Kinakabahan kasi siya sa mga sinasabi nito. Siya? Magiging crush ni Jared? Imposible. At ayaw niya dahil ayaw niyang i-entertain ang kakaibang pakiramdam na umuusbong sa puso niya dahil malalagot siya sa mama niya. Dahil sa pagmamadali niya, nakabangga siya ng hindi sinasadya. Napaupo ito sa kalsada. Gwapo nga lang pa naman. It's Jared. Tumayo agad ito. Napangiwi. Halatang nahihiya ito dahil lalampa-lampa ito. Madami din mga estudyanteng nakakita dito. Ikaw na naman, haharang-harang ka kasi sa dadaanan ko eh. Pagsusungit niya, gusto niyang sungitan ito dahil ayaw niyang mapalapit ang kanyang loob dito. Iwan ba niya para bang madali itong maging kaibigan dahil mukha itong mabait. Ngunit ayaw niyang magkaroon ng kaibigan na lalaki dahil gusto niyang umiwas sa tukso. I'm sorry, Wendy, pwede ba kitang makausap? Napataas ang kanyang kilay. Ano naman ang pag-uusapan natin? Nakakunot noong tanong niya. Pwede in private? What? Ayoko nga, sabihin mo na dahil nagmamadali ako. Pwede ba kitang ligawan? Nabubulol pang sabi nito. Napahinto siya sa kanyang pagsasalita. Aaminin niyang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Tinukso naman sila ng mga estudyanteng nakapaligid sa kanila. Napalunok siya. Hindi niya kasi inaasahan ng sasabihin ito. Ayoko nga. Ang bata-bata pa natin. At ayoko pa mag-boyfriend. Unang-una, hindi kita gusto. Ang payat-payat mo. Magpalusog ka muna bago ka manligaw. Nagtawanan ang mga estudyante sa paligid. Ganoon ba? Halatang nalungkot ito. Oo, huwag ka na uli lalapit sa akin dahil ayokong maging boyfriend ka. Tumakbo na si Wendy palayo kay Jared. Pakiramdam niya mali ang kanyang naging desisyon. Sino ba naman mambabastid sa gwapong anak ng prinsipal nila? Siya lang. Tumakbo siya ng mabilis upang makalayo kay Jared. Hindi niya akalain na ito na din ang huling bisis niyang nakita ito sa kanilang paaralan. Marahil napahiya ito ng sobra sa kanyang ginawa. Sorry Jared, marami lang akong responsibilidad sa pamilya ko at hindi pa ako handa.